Araw ng Sabado. Bago pang magbukang liwayway, habang natutulog pa ang karamihan sa baryo, gising na si Benjo. Sa maliit nilang bahay, nagawa sa kawayan at yero, bubong na pumutulo pag maulan at dingding na butas, siya'y tahimik na bumangon. Isinuot ang tsinelas na may butas sa talampakan at sinuksukan ng karton. Saka dumiretso sa may kulungan ni Liwayway, ang puting kalabaw na tila may sariling ilaw sa dilim. "Gising ka na ba, Liwayway?" Bulong niya habang binubuksan ang trangka. "Maaga tayo ngayon at baka mauna na naman yung suki sa ibang tindera." Umungol si Liwayway, bumangon at humarap sa kanya. Hinimas ni Benjo ang batok ng kalabaw. "Magpakabait ka ulit ha, para magustuhan ng mga suki ang gatas mo sa palengke." Lumuhod siya, inilapit ang timba at sinimulan ang paggagatas. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng gatas na bumabagsak sa lidtimba at ang marahang huni ng kuliglig ang maririnig. Habang ginagatasan si Liwayway, napatingin siya sa langit. Madilim pa, pero maubahagyang liwanag na sa silangan. Ang lamig ng umaga ay humahalik sa kanyang batok. "Sana po ngayong araw, madami kaming maibenta. Sana po, hindi na po mapagod si Lola sa pagtutulak ng kariton." Sa loob ng bahay, nagising na rin si Lola Zelda. "Aray ko," aniya habang kinakaladkad ang paa papunta sa kalan. "Masakit na naman ang likod ko, parang nilamupos ng baka." Kinanggal niya ang taklob ng palayo. Nandoon pa ang tira nilang munggo kagabi. Dinagdagan niya ito ng mainit na tubig para dumami, sabay halong malunggay na pinitas niya kahapon sa tabing sapa. Nilapitan niya ang kahoy na kariton sa gilid ng silid. May nakasabit na lumang bayong na may mga gulay, talong, kangkong, ampalaya at ilang bungkos ng pechay. Sa isang gilid ay ang 3 bote ng gatas mula kay Liwayway na nakuha nila kahapon, mga natirang hindi na ibenta. Pinunasan niya ang mga bote isa-isa. "Benjo," sigaw niya, "wag mong kalimutan yung bagong timba ng gatas ha, at yung lalagyan para kay Aling Tinang." Narinig ni Benjo ang boses at sumagot habang nilalagay ang takip sa timba. "Opo la, mainit-init pa to." Nang makapasok si Benjo, agad siyang bumati. "Good morning po, pinakagwapa kong Lola." "Aba, baka may kailangan ka't sobrang lambing mo," sagot ni Lola, pero halata sa muka ang tuwang pilit niyang itinatago. Umupo silang dalawa sa sahig. Sa harap nila, isang lamesang kahoy na hindi pantay ang paa. Nilagyan lang ng bato sa ilalim para maging pantay. Sa ibabaw nito, isang mangkok ng sabaw ng munggo. Kulang sa alat, kulang sa laman, pero mainit at amoy na amoy ang pagmamahal. "Pasensya na, Benjo," ani Lola habang inaabot ang plato. "Eto na naman ang pagkain natin." "Tama na yan, La," tugon ni Benjo habang sinasandok ang munggo. "Mas masarap pa to kaysa sa burger." Napatingin si Lola sa kanya, kunot noo. "Mas masarap ang munggo kaysa sa burger?" Aniyang may taas kilay. "Ikaw talaga, Benjo. Baka nilalagnat ka ngayon." Ngumiti si Benjo at tumango-tango habang ngumumuya. "Opo, kasi ang burger may preservatives, pero ang munggo ni Lola may forever." Napailing si Lola pero hindi maitago ang ngiti. "Abay kung ganyan ka magbola, baka mauna ka pang magka-girlfriend kaysa magka-diploma." Nagkatinginan silang dalawa at sabay-sabay silang napatawa. Pati si Liwayway na biglang umuwol sa labas. "Uy, sumang-ayon si Liwayway," tawa ni Benjo. "E di bigyan mo rin ng munggo," sagot ni Lola habang pinipigil ang tawa. Matapos kumain, habang inaayos ni Lola ang mga paninda sa kariton, naupo si Benjo malapit sa matanda. "La," bulong niya, "kapag mayaman na ako, hindi ko lang kayo bibilhan ng bagong damit o sapatos. Ano pa, buguhatin ko tong bahay natin, La. Dadalhin ko sa gitna ng syudad. Tapos lagyan ko ng malaking karatulang, dito nakatira ang pinakamabait at pinakamalakas na lola sa buong mundo." Hindi umimik si Lola. Sa halip, tumulo ang luha niya. Mabilis niyang pinunasan iyon. "Apo, salamat. Pero tandaan mo, kahit anong yaman pa ang makuha mo, ang tunay na ginto nasa puso." "La," sagot ni Benjo habang niyayakap siya,
kaya nga kayo ang una kong kayamanan. Sa malayo, sumisikat na ang araw. Sa mga hamog na unti-unting nawawala. At sa simoy ng hanging may bitbit na amoy ng bukid, makikita ang isang tahanang walang yaman, pero puno ng pangarap at pag-ibig. Naglakad silang maglola sa papunta sa palengke. Si Benjo, bitbit ang mga bote gatas, at si Lola naman ay nagtutulak ng kariton. Hindi pa mataas ang araw, ngunit ramdam na ang init sa bawat hakbang ni Lola Zelda. Sa bawat kalansing ng kanyang kariton ay tila kasabay ang musika ng mga taon ng pagtitiis. Bahagyang nakayuko ang kanyang likod, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa bigat ng araw-araw na pagsusumikap. Ngunit hindi ito mababakas sa kanyang mukha. May ningning pa rin sa kanyang mga mata, liwanag na parang nagsasabing ang hirap ay hindi pasanin, kundi bahagi lamang ng landas na piniling tahakin. Pagdating nila sa palengke, agad silang sinalubong ng maingay at masiglang paligid. May tawanan sa isang panig, sigawan sa mga nag-aagawang tindera at alingas-ngas ng mga nagmamadaling mamimili na tila musika na sa araw-araw nilang buhay. Zelda, may bago ka bang gatas riyan? Aling Zelda? Yung pechay ha? Huwag mo akong biguin. Lumapit si Benjo kay Lola. May hawak na sukli. La, si Aling Tinang nagbigay ng extra. Sabi niya masarap daw yung gatas na yon. Di ba sabi ko sa'yo? May himala sa puting kalabaw. Wika ni Lola habang inaabot ang isang bote sa bagong suki. Sa bahay, matapos ang isang araw ng pagtitinda, naupo silang maglola sa harap ng maliit na mesa. Ulam nila ay pritong galunggong. Hindi man marami, pero bagong luto at may kasamang mainit na kanin. Amoy pa lang ay tila sapat na upang punan ang pagod ng maghapong paglalako. Habang kumakain, napatingin si Benjo sa kisame. May tumutulong ulan sa isang sulok. Na, tandaan nyo, bubong ang una kong aayusin. Sabi niya, kahit hindi mi ayusin. Basta magkasama tayo, kahit tulo pa yan, masaya ako. Sagot ni Lola Zelda, sabay abot ng kamay ng apo. Tumahimik sila saglit. Sa labas maulan, sa loob may kuliglig. Ngunit sa kanilang pagitan, may payapa, may pag-asa. Balang araw, wika ni Benjo, itatayo ko ang tahanang hindi tinatablan ng ulan para sa mga katulad nating giniginaw sa gabi pero may apoy sa puso. Tumango si Lola. At tatawagin natin yan, Bahay ng Liwanag. Sabay silang ngumiti. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bubong na may tulo at sahig na may mga batik ng ulan, may dalawang pusong busog, hindi sa pagkain, kundi sa pagmamahalan. Kinabukasan bago pa man sumikat ang araw, bumangon na si Benjo. Kinuha ang lumang timba, ang lata ng gatas at ang tuyong tuwalya para sa kalabaw. Ang katawan niya'y mabigat pa, pero mas mabigat ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumangon. Paglapit niya sa kulungan, sinalubong siya ni Liwayway, mababang ungol, parang pagbati. Gising na rin pala ang prinsesa ng gatas, sabi ni Benjo habang hinimas ang batok nito. Umuto siya sa bangkito at sinimulan ang paggagatas. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumadampi sa kanyang batok. Habang ang init ng sariwang gatas ay unti-unting pumupuno sa timba. Tahimik. Hindi katahimikang walang laman, kundi yung klase ng katahimikan na may laman ng pangarap. Sa bawat patak ng gatas, tahimik lang si Benjo. Tila ba ang kanyang mga kamay ay sanay na sa galaw, ngunit ang isipan ay malayo. Nakalutang sa tanong paano kaya mabuhay ng hindi palaging kapos, kung anong pakiramdam ng may sobrang ulam, tuyong kisame at mga bagay na hindi kailangang ipagdasal gabi-gabi. Pagkatapos niyang punuin ang bote, mabilis siyang bumalik sa bahay. Pinunasang maigi ang labi ng bawat bote at maingat na ipinasok sa bayong. Sa lamesa, naghihintay na si Lola. Nauna ka na namang magising kaysa sa mga manok, biro ni Lola habang nilalagay ang kangkong sa bayong. Ang mga manok po kasi, hindi gumigising kung wala pa kaming gatas, sagot ni Benjo sabay ngiti. Umupo sila saglit, humigop ng kape na may kaunting asukal. Biglang tanong ni Benjo habang nakatitig sa usok ng kape. Bakit kaya kahit anong bait natin, parang lagi tayong nauuna sa gutom?
Mumiti si Lola, marahang hinarap ang apo. Kasi apo, ang gutom ay hindi parusa. Isa yang paalala para hindi ka makalimot na may mas mahalaga kaysa sa kabusugan. Tulad ng ginagawa mo ngayon, pag-aaruga, sakripisyo, pagmamahal. Hindi umimik si Benjo, pero ang dibdib niya parang sinapawan ng init, na hindi galing sa kape, kundi sa mga salitang hinabi mula sa pusong pagod ngunit buo. Sa eskwela, tahimik si Benjo, hindi dahil wala siyang kayang sabihin, kundi dahil wala siyang gustong sagutin. Habang nilalabas niya ang baong kangkong at kanin, napansin niyang tinitingnan siya ng mga kaklase. Sa kabilang mesa, may burger si Lito, anak ng may-ari ng grocery. Sa kanan naman, si Alan, may hotdog sa styrofoam na may ketchup. Ay, andyan na si Pastol Boy! Sigaw ni Lito. Sabay turo sa kanya. Amoy baka na naman yan. Amoy kulungan. Dagdag ni Alan. Napatingin lang si Benjo. Hindi siya umimik. Dahan-dahang isinubo ang malamig ng kanin. Pilit niyang nilumak ang lasa ng pagkapahiya. Maya-maya'y tinulak ni Lito ang bag ni Benjo gamit ang paa. Napunit ang lumang siper. Oops, sabi niya, kunwaring inosente. Patiring pala ang bag mo, bumibigay na rin sa'yo. Tahimik lang si Benjo. Sa loob-loob niya, hindi nila alam kung ilang bote ng gatas ang ipinagpalit ko para lang makabili ng bag na yan. Hindi nila alam kung ilang madaling araw ang ginising ko para lang makapasok sa paaralan. Sa huling klase, habang ang iba'y nagkukwentuhan tungkol sa TV, cellphone at bagong sapatos, si Benjo ay nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi ang langit ang tinitingnan niya, kundi ang lupa, ang damo, ang pilapil, ang gatasan, si Lola. Dumating si Benjo sa bahay nang hindi nagsasalita. Basa ang laylayan ng kanyang pantalon sa puti, at sa mga mata niya may lungkot na hindi kailangang itanong. Tahimik niyang inilapag ang bag sa gilid ng silid, saka naupo sa bangkito. Pinagmasdan lang niya ang sahig. Parang doon niya gustong ibaon ang bigat ng araw. Lumapit si Lola, dahan-dahan at walang panong na ibinato. Hinawakan lang niya ang balikat ng apo, saka marahang niyakap mula sa likod. Pinikit ni Benjo ang mga mata. Walang salita, walang luha, pero damang-dama ang pagod. Apo, bulong ni Lola. Ang marunong magtiis, inaabot ang langit. Sandaling tumahimik si Benjo, saka marahang nagsalita. Layo po ng langit la, parang kailangan lakarin buong buhay. Ngumiti si Lola, bahagyang malungkot pero matatag. E di laparin mo, apo? Hindi mo kailangang sumakay. Basta ang mahalaga, hindi ka titigil. Tuwing linggo, kahit madulas ang pilapil. Magkasabay na naglalakad patungong simbahan sina Lola Zelda at Benjo. Si Lola'y may hawak na lumang payong na tagpi-tagpi na ang gilid, habang si Benjo na may bitbit ang isang maliit na bote ng gatas. Hindi para ibenta, kundi para ialay. Tahimik silang dalawa, ang tunog lang ng tsinelas sa putik at ang marahang pag-aspas ng hangin, ang saksi sa tahimik nilang debosyon. Sa loob ng simbahan, sa pinakadulong hilera, palaging nakaluhod si Benjo. Tahimik. Mahigpit ang pagkakapikit ng mata. Puno ng pagod ang kanyang katawan. Ngunit hindi ito galit ang bunga. Hindi siya humihiling ng pera. Hindi siya humihiling ng bagong sapatos. Hindi siya humihiling ng kapalit o ganting bihis. Ang kanyang dasal ay payak. Konting lakas lang po para kay Lola, para sa sarili ko, para hindi po ako mapagod magmahal. Pag-uwi nila, tahimik nilang isinabit ang pasamdamit. Piniga ni Lola ang laylayan ng kanyang palda habang si Benjo na may naglagay ng tubig sa lumang takure. Umupo silang magkatabi sa papag, naghihintay ng init sa kanilang kapeng barako. Sa mesa, may ilang bote pa ng gatas mula kahapon. Hindi na benta, pero hindi rin nila itinapon. Habang pinupunasan ni Lola ang isa, napansin niyang tila mas mabula ang laman kaysa dati. Napangiti siya, parang may sariling alaala ang mga bula. Ang gatas na ito, bulong ni Lola, kahit hindi na ibenta, hindi kailanman nasasayang. Kasi ang bawat pata,
ay pinaghirapan. At ang pinaghirapan, apo, ay laging may halaga. Hindi umimik si Benjo. Pinitigan lang niya ang bote sa kanyang kamay habang sinisinagan ito ng liwanag mula sa siwang ng bubong. Parang sinasala ng liwanag ang laman nito. Mula sa puting gatas, naging parang alab ng pag-asa. Sa kanyang matay may pagod. Sa kanyang dibdib may tibay. At sa bawat pagbuhos ng gatas sa baso, alam niyang kahit kaunti lang ang laman nito, puno naman ng kahulugan at ng dasal na walang palya sa bawat umaga. Kinabukasan, matapos ang maghapon sa pastulan, inuwi na ni Benjo si Liwayway. Sa daan pa uwi, nakasakay siya sa likod ng kalabaw. Bahagyang nakayuko, ang mga palad ay nakapatong sa mainit-init na likod ng hayop. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng yabag sa damuhan ang maririnig. Ang araw ay mababa na sa langit. Namumulang tila sugat ang mga ulap at sa mga damoy sumasayaw ang kulisap na para bang nadluluksa o nagdiriwang. Hindi malaman ni Benjo. Tahimik ang paligid. Ang klase ng katahimikang hindi nakakatakot, kundi malalim. Mabigat ang katawan ni Benjo, pero kalmado ang puso. Napapikit siya saglit at doon niya narinig ang kakaibang tunog. Isang mahina na uho, uha. Napadilat siya, napalingon. Sa gilid ng damuhan ay may gumagalaw. Liwayway, teka muna. Mahinang sinabi niya habang hinihinto ang kalabaw. Tumalon siya pababa, dahan-dahang lumapit. At doon niya nakita isang nilalang, maliit parang laruan, nakabaluktot sa damuhan. Mapula ang mukha, nanginginig at tila hinihingal. Uy! Mahinang tawag ni Benjo. Ano ba? Napaatras siya sa una, pinisil ang damit niya sa dibdib. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Para itong bata, pero may kakaibang hugis ng tenga at ang balat ay may bahid ng berde. Tumikhim ang nilalang. Inubo, mahina pero sunod-sunod. Napaluhod si Benjo sa tabi nito at marahang itinapat ang palad sa noo ng nilalang. Mainit, sobrang init. Parang may apoy sa ilalim ng balat. Napaigdad siya sa gulat pero hindi niya binawi ang kamay. Diyos ko po, bulong niya. Duwending may lagnat talaga. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Tapos bumukas ang puso niya. Hindi siya tinuruan ni Lola na baliwalain ang may sakit. Kahit pa ang may sakit ay engkanto. Marahan niyang inilapit ang sako at binalot dito ang nilalang. Parang sanggol. Nang mahigpit na niyakap ng tela ang tatawan nito, bahagyang lumambot ang mga balikat ng munting nilalang. At ang pag-ubo ay tila humupa. Kahit sandali lang, binuhat niya ito ng dahan-dahan. Hindi kita pababayaan, mahinang sabi ni Benjo. Kahit anong klasing nilalang ka. Pagdating sa bahay, inabutan niyan si Lola ay nagpapakulo ng tubig para sa kape, tila pagod. Nakaupo sa bangkito habang nagpapaypay. La, tawag niya. May napulot po ako. Napulot? Biglang tumayo si Lola Zelda. Bote na naman ba yan o sisiw na may sugat? Hindi sumagot si Benjo. Maingat niyang binuksan ang sako. Pagkasilip ni Lola sa laman, napaatras siya. Abay! Abay! Benjo! Duwende yan ah! Lola, makinig po muna kayo, may sakit po siya. Parang batang pinabayaan sa gitna ng pastulan. Baka pinagmamasdan lang tayo niyan. Baka may sumpa. Baka... La! Pigil ni Benjo, mahinahon pero mariin. Nanginginig siya, humihingal, may lagnat. Baka wala nang iba sa kanya. Hindi po siya halimaw. Napatingin si Lola. Dun lang niya napansin na may pawis sa leeg ng nilalang. May pangininig sa katawan. May butil ng luha sa gilid ng mata. Ang duwende ay natutulog na parang sangkol. Marupok, mahina. Napabuntong hininga si Lola. Tumalikod. Magsaing ka na, mahinang sabi niya. Ako na ang bahala sa sabaw. Nang gabing iyon, pinakuluan ni Lola Zelda ang luya at lagundi. Nilagyan niya ng kaunting gatas ni Liwayway. Baka sakaling ito ang lunas sa mga nilalang na hindi natin alam ang gamot. Aniya habang binubuhos sa maliit na tasa. Habang pinapainom ni Benjo ang duwende gamit ang kutsarita, napansin niyang medyo lumalalim na ang hinga nito. Hindi na hingal, hindi na parang mapuputol. Nilagyan nila ito ng malinis na bimpo sa noo at inihiga sa lumang panig sa isang sulok ng bahay. La,
Tanong ni Benjo habang pinagmamasdan ang munting nilalang. Paano po kung hindi siya basta duwende? Paano kung may mahalaga siyang misyon? Naku! Sabat ni Lola habang inaayos ang kumot sa paa ng bisita. Wala akong pakialam kung hari pa siya ng lupa. Basta sa bahay na to, walang may sakit na pababayaan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng lumang bubong, niya may tulo at sahig na may basang bakas ng ulan, may katahimikang bumalot sa kanilang munting tahanan. Hindi ito katahimikan ng takot. Hindi rin ito katahimikan ng pangkaraniwan. Ito'y isang katahimikan na parang paghinto ng mundo. Isang paalala na may nagbago kahit hindi pa nila alam kung paano. May panauhing dumating. Tahimik, maliit, mahina. Pero dala nito ang pakiramdam na baka bukas may kakaibang bagay na mangyayari. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Benjo. May basang bimpo siyang tangan at isang mangkok ng malabnaw na lugaw. Lumapit siya sa sulok kung saan nakahiga ang munting nilalang at dahan-dahang isinawsaw ang basahan sa malamig na tubig. Magandang umaga, bulong niya kahit alam niyang walang sagot. Ako ulit to, yung may alagang kalabaw. Ikaw naman, hindi ko alam kung ano ka, pero kung naririnig mo ko, sana gumaling ka na. Madalas sa walang kasamang kausap dito, baka ikaw na yon. Maingat niyang pinunasan ang noo ng nilalang. Tila may iwit pa rin, ngunit hindi na kasing tindi kagabi. Nang mailapit niya ang kutsaritang may lugaw, bahagyang bumukas ang labi ng nilalang at kumain. Kumain po siya, tawag niya, halos may ngiting may halong pagtataka. Dumungaw si Lola mula sa kusina, may hawak na kawali. O edi ikaw na ang bantay niya ngayon. Ako naman ang magluluto ng malunggay. Baka sakaling kahit hindi tao, gumana pa rin sa kanya to. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng tahanan ang pag-aalaga sa nilalang. Araw-araw ay pinapalitan ni Benjo ang basang bimpo. Pinapainom niya ng mainit na sabaw ng luya at lagundi. Pinapakain ng lugaw. Pinapatikim ng konting gatas ni Liwayway. At sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unting gumadaan ang paghinga ng nilalang. Unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang mukha. Unti-unti siyang lumalakas. Isang gabi, habang binabantayan ni Benjo ang natutulog na nilalang, biglang bukas ang kanyang mga mata. Bahagya itong umangat, tila may gustong sabihin. Napapitlag si Benjo. Uy, teka lang, wag ka munang. Ngunit nagsalita ito, marahan. Hindi matinis, hindi rin malalim. Parang tinig ng hangin na may lihim. Salamat sa pag-aalaga. Namangha si Benjo. Nagsasalita ka na? Matagal na akong marunong magsalita. Hindi lang ako makahina. Lumapit si Lola Zelda, hawak ang isang tasa ng kape at napahinto sa pintuan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang munting nilalang na ilang araw nilang inalagaan ay nakaupo na ngayon, gising at nagsasalita. Ano ka ba talaga? Tanong ni Lola. Hindi sa galit, kundi sa pagtataka, halos pabulong. Ngumiti ang nilalang, mahinang ngiti, may paggalang. Ako po si Karimlan, isang duwende. Napatingin si Benjo kay Lola, tila ba naghihintay ng kung anong reaksyon. Hindi niyo kailangang matakot, patuloy ni Karimlan. Hindi ako halimaw, hindi rin ako engkanto na nananakit. Isa lang akong nilalang na napadpad dito at nabigyan ng pangalawang buhay sa tulong ninyo. Tumahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang naririnig sa labas. Tiningnan ni Benjo si Lola. Tiningnan din ni Lola si Benjo. Sabay silang tumango. Bahala ka na Benjo, wika ni Lola. Mukhang mas mabaypay ang Karimlan na yan kaysa sa ibang tao sa palengke. Pagkalipas ng ilang araw, bumamon na si Karimlan at sumama kay Benjo sa paggagatas kay Liwayway. Tahimik lang ito, ngunit laging nakamasid. Pinagmamasdan kung paano lapitan ni Benjo ang kalabaw, kung paano ito pinapainom, at kung gaano taingat sa bawat galaw. Liwayway, ang ganda ng pangalan niya, sabi ni Karimlan isang umaga. Tulad ng gatas niya, sagot ni Benjo. Bawat patap, parang bagong araw. Ngunit isang gabi, hindi nila nakita ang duwende sa loob ng bahay. Wala siya sa banig, wala sa ilalim ng besa,
Wala rin sa kariton. Ay naku, baka kinuha na ng mga kasama niya, sabi ni Lola, may halong lungkot. Ngunit kinabukasan, habang ginagatasan ni Benjo si Liwayway, bigla siyang may narinig na kaluskos sa likod. Paglingon niya, si Karimlan iyon, nakangiti, masigla at may bitbit na galon na kulay ginto. Ito, sabi niya, ay langis mula sa amin. Hindi ito ordinaryong langis ng niyog. Bihira itong ibinibigay sa mga tao. Pero ayo, iba kayo. Napakunot ang noo ni Benjo. Ano to? Isang patak lang sa inumin ni Liwayway tuwing madaling araw. Isang patak lang at magbabago ang gatas niya. Hindi agad naniwala si Benjo sa sinabi ni Karimlan, pero sinubukan niya rin kinabukasan. Maaga, habang tahimik ta ang buong baryo, tinungo niya ang balde ng inumin ni Liwayway. Bitbit niya ang langis ng niyog na ibinigay ng munting nilalang. Isa na patak lang. Maingat niyang ipinatak sa tubig ang langis. Walang kakaibang tunog, walang kulay. Ngunit habang lumulutang ang patak sa ibabaw ng tubig, parang may bahagyang kinang na sumayaw sa liwanag ng umaga. Tumingin siya kay Liwayway. Tikman mo, bulong niya, parang kinakausap ang isang bata. Lumapit si Liwayway. Dahan-dahang uminom. At sa bawat higop, napansin ni Benjo na tila mas masigla ang kilos ng kalabaw. Mas alisto ang mga mata. Mas masaya ang buntot na pumapagaspas sa hangin. Hindi pa man lumilipas ang kalahating oras, umawak na si Benjo sa balde. Maingat siyang lumuhod sa tabi ni Liwayway gaya ng nakagawian at inumpisahang gatasan ito. Sa unang buhos ng gatas, napatigil siya. Maputi, mas makapal, mas makinis ang agos. At ang amoy dahon na bagong pitas. Amoy niyog na bagong kudkud at sa di maipaliwanag na paraan, parang amoy ng araw na sumisikat sa kalangitan ng bagong pag-asa. Dinikit niya ang daliri sa ilalim ng tagas at tinikman. Nanlaki ang kanyang mata. Pagka-uwi, agad niyang pinatikim ang gatas kay Lola Zelda. Tahimik silang naupo sa papag. Si Lola Zelda ay may hawak na tasa ng sariwang gatas. Maingat na iniikot ito sa kanyang mga kamay habang tinititigan ang kulay nito. Pagkainom, napakurap siya, napailing. Aba, Benjo. Aniya, dahan-dahang ngumiti. Baka ito na ang pinakamalinamnam na gatas na natikman ko. Parang may lihim na lambing. Napangiti si Benjo at bahagyang tumango. Sa gilid ng silid, tahimik lang si Karimlan. Nakaupo sa banig, nakatalukbong ng lumang panyo. Ngunit sa mga mata niya'y may ningning. Isang lihim na alam niyang hindi kailangang ipaliwanag. Parang alam niyang nagsisimula na ang pagbabagong matagal nang hinihintay. At sa araw na iyon, sa unang balde ng gatas na galing sa patak ng mahika, at sa pag-inom ni Liwayway ng tubig na may misteryosong langis, sumiklab ang unang sinad ng himala. Maagang-maaga pa lang ay itinulak na ni Benjo at ni Lola Zelda ang kariton patungong palengke. Sa ilalim ng lumang trapal, nakapatong ang mga bote ng gatas. Lahat ay sariwa at may puting kinang na parang may sariling liwanag. Tahimik lang si Benjo habang tinupulak ang kariton. Mahina niyang tanong. Ingin niyo po ba, mapapansin ng tao na kakaiba ang gatas natin ngayon? Kung hindi man nila mapansin agad, baka hindi pa nila panahon. Sagot ni Lola habang nakasabay sa lakad. Pero tandaan mo, Benjo, ang tunay na biyaya hindi kailangang ipagsigawan. Kusang lumalapit yan sa mga taong tunay na nangangailangan. Pagdating sa palengke, inilagay nila ang mga bote sa lumang mesa. Nilagyan ni Lola ng dahon ng saging sa ilalim at isang maliit na kartulina sa tabi. Sariwang gatas ng kalabaw. 30 pesos ang bote. Lumipas ang 30 minuto. Walang lumapit. Hanggang sa may dumaan na tinderang may anak sa likod, napatingin sa bote, uminto. Yan ba yung sinasabi sa kanto? Gatas ng puting kalabaw? Opo, Liwayway po ang pangalan ng kalabaw namin. Sagot ni Benjo. Bigyan mo ko ng 2. Lagay ko sa lugaw ng anak ko. Di kasi masyadong kumakain. Paglipas ng ilang oras, lumapit ang isang babae, nakasuot ng apron, may hawak na pitaka at may ngiti sa labi. Pabili nga po, aniya. Natikman ito ng kaibigan ko kanina. Sabi niya ang sarap daw. Parang may kung anong linamnam na hindi niya maipaliwanag.
Mumiti si Lola Zelda habang inaabot ang bote. Gatas lang ito, Ineng, sagot niya. Pero baka nga may halong dasal. Kinabukasan, pagdating pa lang nila sa pwesto, may nakapila na. Hindi isa, hindi dalawa, 4, 5, so umabot ng 10. May galing pa sa kabilang barangay. Pabili ng 5, panghalo sa sopas sa karinderya ko. Dati 10 lang customer ko. Kahapon ginamit ko ang gatas sa sopas ko. Nagustuhan nila, napuno ang mga upuan. Sa halo-halo ko nilagay. Abay sinabi ng mga kumakain, parang may liwanag ang lasa. Yung anak ko ang payat, ayaw uminom ng gatas. Pero itong gatas ninyo, nagkusa, humingi pa ng dagdag. Napatingin si Benjo sa mga bote. Halos manginig ang kamay niya sa kaba at tuwa habang nagsusukli. Bote ng ibinibigay niya. Parang isa ring patak ng pag-asa ang inilalabas sa mundo. Nang makaipon sila ng 1,000 sa loob ng 2 araw, tahimik lang si Lola habang nakaupo sa papag. Hawak ang perang na bilot-bilot. Apo, mahinang sabi niya, ito na ang unang pagkakataong hindi ko kailangan maghugas ng kamay pagkatapos bilangin ang pera. Natawa si Benjo. Pwede na po tayong pumili ng bagong timba. Hindi na po yung may butas. At bumili nga sila ng bagong timba at ng tsinelas para kay Benjo. At bagong palda si Lola, may bulsa pa, gaya ng pangarap niya. Sa gabi, habang umuulan sa labas at tumapatak sa ilang bahagi ng bubong, tahimik silang 3 sa loob ng bahay. May mainit na sabaw sa mesa, may bagong damit na nakasampay sa gilid at may bote ng gatas sa pagitan nilang 3. Salamat Panginoon, bulong ni Lola habang nakapikit, nakapatong ang mga kamay sa kanyang tuhod. Salamat din Karimlan, dagdag ni Benjo, tinititigan ang maliit na duwendeng nakaupo sa sulok, tahimik pero nakangiti. Tumango si Karimlan at saka mahinang nagsalita, hindi po ako milagro, kayo po ang gumawa ng himala, ako'y patak lang ng paalala. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bubong na unti-unting natutuyo at sa papag na puno ng bagong pag-asa, muling pinuno ng liwanag ang maliit na bahay sa bukid. Sa gabing iyon, habang abala si Lola sa pag-aayos ng mga bote ng gatas at si Benjo ay tahimik na naghahaplos sa likod ni Liwayway, lumapit si Karimlan. Nakasuot pa rin siya ng telang ginupit mula sa luma nilang kurtina. At sa kamay niya'y may hawak na maliit na supot na gawa sa dahon. Benjo, mahinang tawag niya. Napalingon ang bata. Bakit, Karimlan? Ngumiti ang duwende, payapa, malungkot. Magpapaalam na po ako. Napatigil si Benjo. Bakit kailangan mong umalis? Ang gawain ko dito ay tapos na. Sagot ni Karimlan, tinatangkang manatiling matatag ang tinig. Pero hindi ibig sabihin ay iiwan ko na kayo. Lumapit siya kay Benjo, iniabot ang supot. Lagi ko kayong dadalawin, patuloy ni Karimlan, at magdadala pa ako ng langis ng niyog sa bawat patak. Sana maalala niyong may himala sa mga pusong marunong magmahal at magtiwala. Lumapit si Lola. Hindi siya nagsalita, pero yumuko siya ng bahagya, isang paggalang na buhat sa puso. Hindi na nagtagal si Karimlan. Sumampa siya sa bintana, tumingin tauli kay Benjo at saka muling ngumiti. Hindi po ako milagro, kayo po yun. At sa isang iglap sa pagitan ng hangin at gabi, naglaho si Karimlan sa dilim. Tahimik, marangal. Parang alaala ng isang panaginip na kailanmay hindi malilimutan. Kinabukasan sa eskwela, maayos ang lakad ni Benjo. Hindi na siya nadudulas sa putik. Hindi na kailangang palitan ang basang karton sa loob ng tsinelas dahil bago na ito. Malinis, mura lang pero maayos. Pero sa pasilyo, habang papasok sa silid-aralan, may mga matang mabilis sumipat pababa sa kanyang paa at may mga bibig na hindi kailanman marunong manahimik. Uy, si Pastol Boy may tsinelas na, sigaw ng isa. Baka nang hingi lang sa barangay, no? Bulong ng isa pang estudyante, pero sinadya talagang marinig. Baka donasyon, o baka yan ang premyo sa pinakamaruming amoy. Tawanan sila, sabay turo sa bag ni Benjo.
may isa pang tumapik sa likod ng bag niya. Hindi malakas, pero may bigat. Isang uri ng paalala, hindi ka kabilang sa amin. Tumingin lang si Benjo, walang galit, walang sagot. Huminga siya ng malalim at naglakad palayo. Hindi siya lumingon. Biglang dumating si Miss Santiago, ang guro nila sa araling panlipunan. May dala siyang folder at mainit ang tinig. Anong kaguluhan ito? Ha? Umangat ang kanyang kilay habang nakatingin sa grupo. Tahimik ang lahat. Ang dating matatalim na bibig, ngayon ay tikom. Ang mga matang mapanuri, ngayon ay nakayuko. Alam nyo, wika ni Miss Santiago, minsan ang mga may pinakakaunting dala sa bag ang may pinakamaraming baon sa puso. Hindi kayo marunong mahiya sa taong mas masipag pa sa inyo. Tumalikod siya sa grupo, saka lumapit kay Benjo. Ayos ka lang? Tanong niya. Tumango lang si Benjo, tahimik at saka dahan-dahang inabot ang isang maliit na bote ng gatas mula sa kanyang bag. Para po sa inyo, ma'am. Gatas po, mula kay Liwayway. Sariwa pa, at sabi ni Lola Zelda, yung gatas, hindi lang basta inumin, isa rin daw yang pasasalamat. Natigilan si Miss Santiago. Inanggap niya ang bote, tiniigan ito. Saka ngumiti. Salamat Benjo, wika niya. At pakisabi sa lola mo, minsan mas malakas ang dasal ng isang baso ng gatas kaysa sa sermon ng isang linggo. Habang pauwi si Benjo, walang tumapik, walang sumigaw. Tahimik ang paligid. At sa puso niya, dala pa rin niya ang tinig ni Lola. Ang biyayang totoo hindi kailangang ipagmalaki. Ibahagi mo lang, palalaguin na ng langit. Lumipas ang ilang linggo, habang patuloy na tumitibay ang kanyang mga hakbang sa eskwela. Mas lalong lumalawak ang pag-abot ng biyayang nagmumula kay Liwayway. Sa palengke tuwing umaga, mahaba ang pila sa pwesto nila Benjo at Lola Zelda. Hindi na lang taga-barangay, may galing pa sa kabilang bayan, may taga-bukid, may negosyanteng taga-bayan. Panghalo sa sopas, sabi ng isa. Nilagay po sa lomi, ay nag-viral ang karinderya ko. Dati ayaw ng anak kong uminom ng kahit anong gatas, pero ito, aba nagtatago pa ng ekstra bote sa ilalim ng kama. Tawa ng isang ale. Sabay abot ng bayad. Tahimik lang si Benjo habang nagbabalot ng mga bote. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang tuwa. Si Lola Zelda naman ay palaging may bitbit na kwento at payo sa bawat sukli. Ngunit sa kabilang panig ng bayan, sa isang malawak na lupain na may sariling kalsadang konkretong tinatahak ng mga truck, may isang lalaki ang nagngingit-ngit. Si Ginoong Maximo de los Reyes, may-ari ng pinakamalaking gatasan sa buong distrito. May 40 kalabaw, sariling linya ng bote, 10 tauhan sa pagpapastol, at malaking pwesto sa sentro ng palengke. At ngayon, nababawasan ang kanyang suki. Tahimik daw, nagsisilipatan. At ang dahilan, isang batang may kalabaw na puti, at isang matandang babae na may ngiting parang dasal. Niloloko na nila ang mga tao. Sigaw ni Ginoong Maximo habang ibinabagsak ang bote sa mesa. Napakasarap daw. Aba, wala nang sasarap pa sa gatas na mga kalabaw ko. Umpleto sa bitamina, sariwa ang damo, de kalidad ang fibs. Hindi ako nagpapakain ng kung ano-ano. Sir, baka pwedeng tikman muna natin bago tayo magreklamo? Tanong ng isang tauhan. Hindi ko kailangan tikman ang kanilang panloloko. Kapag galing sa hampas lupang bahay, wala yang kalidad. Madaling araw pa lang, madilim pa ang langit at tila tulog pa ang buong baryo. Pero gising na si Ginoong Maximo. Sa galit na hindi na niya kayang pigilin, sumafay siya sa kanyang magarang sasakyan. Kumakadyot ang makina sa inis ni Ginoong Maximo habang binabaybay ang madamong daan patungo sa barong-barong nina Benjo at Lola Zelda. Sa loob ng bahay, mahimim pang natutulog si Benjo. Si Lola ay abala sa pagsasaing. Biglang, tok, tok, tok. Lumabas si Benjo. Si Lola Zelda ay kasalukuyang nasa kusina. At sa harapan nila'y nakatayo si Maximo. Nakasuot ng mamahaling damit at pulang sinturon. May hawak na papel at kasama ang dalawang lalaki. Magandang umaga, aniya, malamig hang boses. Pasensya na sa abala.
Kukunin ko lang ang kalabaw na pag-aari ng pamilya namin. Po, gulat na tanong ni Benjo. Iyang puting kalabaw. Yan ay isang hayop na nawala mula sa lote namin 2 taon na ang nakaraan. Akin yan at ngayon kukunin ko na. Biglang lumabas si Lola Zelda. May hawak na sandok. Hindi po totoo yan, mariing sagot niya. Iyan pong kalabaw na yan ay bigay sa amin ng ninong ng apo ko. Si Mang Tomas. Diyos na po ang nakakaalam yan. Kung totoo ngang bigay, malamig na ulit ni Maximo. Nasaan ang papeles? Nasaan ang katibayan? Wala namang kayong lupa. Paano kayo magkakaroon ng palabaw? Tahimik si Benjo, pero ramdam ang nanginginig niyang kamao. Si Lola Zelda ay huminga ng malalim. Ang binibigay ng may puso, hindi laging may resibo. Pero hindi ibig sabihin wala kaming karapatan. Kinabukasan, hindi lang galit ang dala ni Ginoong Maximo, may kasama na rin siyang abogado, 2 tanod at ilang taong pinasama niya para mag-uod. Bitbit niya ang isang folder ng dokumento at sa mukha niya'y bakas ang paniniwalang siya ang tama. Sa harap ng barangay hall, nagsimulang lumakas ang kanyang tinig. Pinapaniwala niyo ang mga tao na ang gatas niyo may bisa, may mahika raw. Niloloko niyo ang mamimili. Kalokohan yan. Sigaw niya, sabay hampas ng folder sa lamesa ng barangay kapitan. Lumingon siya sa mga tao. Hindi ba't puting kalabaw ang pinagmumula ng gatas na yan? Aba, may ganyan din ako noon. Biglang nawala. Alam kong bihira lang ang puting kalabaw sa buong probinsya. Hindi ako tanga. Tahimik si Benjo. Tahimik si Lola Zelda. Ngunit sa loob nila umaalo ng kabog ng dibdib. Sumabat si Lola, mahinahong pero matatadang boses. Hindi po sa inyo yang kalabaw. Ibinigay po yan ng ninong ni Benjo. Si Mang Tomas. Matagal na, walang papel. Wala kayong maipakitang ebidensya. Sigaw ni Maximo. Ang puting kalabaw na yan ay sa amin nang galing. Gusto ko yang maibalip ngayon na. At bago pa makapagsalita ang maglola, isang pamilyar na boses ang sumingit mula sa gilid. Ako ang saksi. Lumingon ang lahat. Si Mang Felix, dating katiwala ni Mang Tomas, nakasuot ng lumang sombrero at may dalang baston. Ako mismo ang tumulong kay Mang Tomas noong ipanganak si Liwayway. Hindi yan galing kay Maximo. At hindi rin niya hinanap yan noon. Ngayon lang, dahil sumikat na ang gatas. Nagkapinginan ang mga tao. May bulungan, may mga napangiti. Si Maximo, napapikit na pahigpit ang hawak sa folder. Nanginig ang panga. Ginoong Maximo, wika ng kapitan. Hanggat walang pruweba na kinuha sa inyo ang hayop, hindi ito pwedeng basta angkinin. Maliwanag ang salaysay ni Man Felix. Nang pauwi na sila, ramdam pa rin ni Benjo ang kaba. Hindi pa siya tapos. Oo apo, sagot ni Lola Zelda habang inaayos ang tabing sa kariton. Ang taong gutom sa kapangyarihan, hindi basta sumusuko. Pero hindi tayo papantay sa tapang niya. Lalagpasan natin siya sa tibay. Sa malayo, nakatayo si Maximo. Tahimik, nakasuot ng maitim na salamin. Hindi pa ito tapos, aniya sa sarili. Kung hindi sa papel, sa pera. Kung hindi sa pera, sa paraan na mas matalim. Hindi ako matatalo ng isang binatilyo at matandang nagtitinda ng gatas. At sa dapitapon ng araw na iyon, hindi lang anino ang bumalot sa lupa ng palengke, kundi isang bagong panganib na paparating. Gabi na, tahimik ang paligid. Tila natutulog na ang buong baryo. Ngunit may isang aninong dahan-dahang gumapang sa bakod. Nakaitim si Ginoong Maximo. May dalang maliit na boteng plastik. Ang laman nito ay lason sa daga. Walang amoy, walang kulay, pero isang patak lang at maaaring ikamatay ng kahit anong hayop. Kahit kalabaw mong may mahika, piklop sa lason ko, aniya sa sarili, habang binubuksan ang gate ng pulungan. Tahimik ang hakbang niya. Dahan-dahang binuksan ang lalagyan ng tubig ni Liwayway. Ngunit bago niya maibuhos ang likido, may malamig na hangin ang humampas sa batok niya. Napalingon siya. Sa ilalim ng punong mangga malapit sa kulungan, may lumitaw na liwanag. Unti-unting nabubuo ang isang figura. Maliit, baluktot, nakatalukbong ng lumang brown na tela at sa mga mata nito'y may apoy. Si Karimlan. Ang kasamaan ay may kabayaran. Malamig nitong sambit. Ano to?
Bulalas ni Maximo, nanininig ang kamay. Hindi pa man siya nakakagalaw, isang bugso ng hangin ang sumalpok sa kanya. Hindi ito ordinaryong hangin. Parang may bigat, parang may tinig. Napaatras si Ginoong Maximo. Tumilapon ang bote ng lason. Natumba siya sa putikan at dali-daling tumakbo palayo, halos mapatid sa damutugat. Habang lumalayo siya, tila may bumubulong sa kanyang tenga. Bumalik ka at mas lalo kang mawawala. Kinabukasan, may kakaibang katahimikan sa bahay ni Ginoong Maximo. Gising si Ginoong Maximo, ngunit may kaba sa dibdib, isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Nang sumilip ang unang sinag ng araw sa bintana, unti-unting nangitim ang gilid ng kanyang paningin. Parang may usok na gumagapang mula sa mga mata niya. Kumurap siya, nagpunas ng mata, pero lalo lamang lumabo ang paligid. Nasaan ang liwanag? Bakit ganito ang mata ko? Bulong niya habang kinakapa ang pader, nabubunbul ang mesa at natatapilok sa sarili niyang upuan. Nasaan ako? Sigaw niya, puno ng desperasyon. Pinakpan niya ang mga mata ng tuwalya, umaasang mawawala ang silaw. Ngunit kahit nakatakip, isang maliwanag na puti lang ang kanyang mundo. Hindi anyo ng liwanag, kundi isang nakakasilaw na pagkabulag. Wala siyang makita, kahit saan siya lumingon. Wala na ang kulay, wala na ang anyo. Isang puting bangin ng katahimikan at pagkakahiwalay. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit ang kanyang mga tauhan ay wala na. Nang mabalitaan ng mga tao sa baryo ang nangyari, ang tangkang paninira, ang lihim na pagnanakaw sa gabi, wala ni isa mang kumampi sa kanya. Dapat lang sa kanya yon. Ang dami-dami na niyang kalabaw, gusto pa yatang angkinin yung kay Benjo. Oo nga. Hindi pa ba sapat ang dami ng ginagatasan niyang kalabaw, pati ang isang kalabaw ng maglola, pinag-iinitan pa. Hindi lahat ng kayamanan nasa kamay ng may pera. Bulong ng isang matandang tindera habang pinagmamasdan si Ginoong Maximo na nakaluhod sa init ng araw, hawak-hawak ang kanyang ulo. Waring hindi alam kung nasaan siya. Minsan ang tunay na yaman, nasa pusong marunong magpakumbaba. Paglipas ng ilang taon, tila binasbasan ng langit ang buhay ni na Benjo at Lola Zelda. Unti-unti, ngunit tiyak ang pag-unlad ng buhay ni na Benjo at Lola Zelda. Ang dating isang kalabaw, si Liwayway, ay sinundan ng marami. Ngayon ay may 25 na silang kalabaw, bawat isa ay pinangalagaan na parang bahagi ng pamilya. Naitayo rin nila ang isang bahay na mas matibay kaysa sa dating bahay kawayan. May dingding na simento, may sariling kusina at kisame na hindi na pinapasukan ng bulan. Ngunit kahit bago na ang kanilang tahanan, may mga lumang bahagi pa ring iniwan si Benjo. Ang isang lumang pako sa dingding kung saan nakasabit ang unang karpon ng sapatos niya at larawan nilang maglola noong unang mga araw nilang bagbenta ng gatas. Ito pa rin ang paborito kong parte ng bahay. Sabi niya isang gabi habang pinupunasan ang lumang larawan. Bakit naman? Tanong ni Lola habang nilalagyan ng asin ang sinaing. Kasi dito po nagsimula lahat. Dito tayo tumawa. Dito rin tayo natutong maghintay kahit walang dumarating. Napangiti si Lola at sumagot ng payak. At dito rin natin natuto ng tumawa kahit walang laman ang palayok. Kahit wala tayong pera noon. Para namang busog ang puso natin, ano? At ngayon na may konting biyaya na, mas lalo tayong dapat matutong yumupo, sabot ni Lola, sabay tapik sa likod ni Benjo. May sarili na rin silang jeep na dinagamit sa pag-deliver ng mga bote ng gatas sa mga karinderya at pindahan sa mga kalapit baryo. Ang mga tao'y kilala na sila sa tawag na maglolang may gatas ng liwanag. Minsan habang sakay sila sa jeep at paahon sa makipot na kalsada, napatingin si Lola sa paligid at pabirong nagbuntong hininga. Apo, kung mawala ng gas ang jeep natin, ikaw ang itutulak ha, matanda na ako. Napangiti si Benjo at sumagot, Opo, La, pero kapag kayo ang nawala ng gas, ako rin ang magdudulak sa wheelchair niyo papuntang palengke. Sabay hampas sa braso ni Benjo. Hay nako bata ka, may sagot ka pa talaga. Ngunit may mga araw na kay hirap unawain.
dumarating ng walang babala at lumilisa ng may iniwang sakit. Isang umaga, habang naglalaga si Lola Zelda ng saba, bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang dibdib. Tumigil ang kanyang kamay sa gitna ng pag-ikot ng sandok. Ilang segundo pa'y dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng palayok. Lola, mabilis na tumakbo si Benjo mula sa bakuran. Nakita niya ang matandang nakahandusay sa lupa. Ang sabaw ng saba ay kumalat sa sahig. Mainit pa at umuusok. Yumuko siya at agad inangat si Lola. Ramdam niya ang bigat, hindi lang ng katawan, kundi ng takot na unti-unting bumalot sa kanyang dibdib. La, gising po, la. Walang ibang sasakyan noon sa paligid. Nasa bayan ng jeep, may delivery ng gatas. Kaya tumakbo si Benjo palabas ng bahay, sumigaw sa kalapit na kubo at humingi ng tulong. Kuya Totoy, si Lola Zelda, nahimatay po. Agad ding lumapit ang kapitbahay at tinawag ang tricycle driver na si Mang Ambo. Sa loob lang ng ilang minuto, isinakay nila si Lola Zelda sa tricycle. Inihiga ng maingat habang pinapahira ng basang panyo ang kanyang noo. Habang umaandar ang tricycle sa lubak-lubak na daan, halos hindi humihinga si Benjo. Pinagmamasdan niya si Lola Zelda habang kinakalabit ang kanyang kamay. Paunti padalang paputol-putol ang bawat paghinga. La, huwag po muna. Huwag niyo po akong iiwan. Ang hangin sa daan ay malamig. Ngunit ang katawan ni Benjoy basang-basa ng pawis. Pawis ng takot, pawis ng panalangin. Sa ospital, inilagay si Lola Zelda sa ICU. Puno ng puti ang paligid, pader, ilaw, kama. Ngunit sa damdamin ni Benjo, wala ng kulay ang mundo. Isang linggo siyang nagbabanta. Halos hindi siya umalis sa tabi ng kama. Hindi kumain ng sapat. Hindi natulog ng mahimbing. Sa gabi, sinasandalan niya ang gilid ng kama habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang pinakamamahal na lola. Hindi ko po alam kung paano ako gigising bukas nang wala kayong tatawag ng Benjo, gatas mo. Pinipilit niyang ngumiti, pero sa kanyang mga mata ay laging may luha na pinipigilan. Dumating si Karimlan isang gabi. Tahimik itong naupo sa isang sulok ng silid. Buhay pa siya, sabi nito, mahinahon. Pero hindi ko alam kung gaano pa katagal, sagot ni Benjo. Parang hinihintay niya ako na sabihing okay lang kung aalis siya. Sa ikapitong gabi, bandang 11:00, lumamig ang kamay ni Lola. Ang monitor ng makinang palaging may tunog ay tumigil. Walang beep, walang alarmang sumisigaw. Tahimik lang. Ang nurse dumating at maingat na isinara ang kurtina. Hindi na nagsalita si Benjo. Hindi rin siya tumayo agad. Nakatitig lang siya sa kamay na dati ay gumagabay sa kanya sa pagtawid, sa palengke, sa buhay. Inabot niya ito at dahan-dahang inilapit sa kanyang pisngi. Salamat, La. At doon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, inamin niya sa sarili na kahit anong lakas ng loob ang meron siya, may mga pag-alis na hindi matatakasan ng kahit sinong matatag. Mula nang mamaalam si Lola Zelda, tila nahinto ang oras sa kanilang tahanan. Wala na ang amoy ng sabaw ng malunggay sa umaga. Wala na ang pagtalansing ng putsara sa tasa ng kaping barako. Wala na rin ang tinig ni Lola na laging may halong sermon at biro. Tahimik ang buong bahay. Tila bang isang bangkang walang laman na palutang-lutang sa gitna ng karagatan. Ang kulungan ni Liwayway, dati malinis at may sariwang damo araw-araw, ngayon ay natutuyuan ng dahon. Tahimik rin ang kalabaw, tila ramdam ang lungkot ng kanyang tagapag-alaga. Hindi na rin siya ginagatasan, hindi na rin pumupunta si Benjo sa palengke. Ang jeep ay natatakpan na ng alikabok. Sa stockroom ng bahay, may mga buteng walang laman, mga kahon ng hindi na i-deliver na gatas, pawang alaala ng panahong puno ng pag-asa. Araw-araw, nauupo si Benjo sa ilalim ng punong niyog sa gilid ng kulungan. Sa kanyang kamay, laging naroroon ang galon ng mahiwagang langis. Ngunit hindi na niya ito nagagamit. Tinititigan lang niya ito, parang tanong na walang kasagutan. Para saan pa? Mahinang tanong niya isang araw, habang pinagmamasdan ang galon. Kung wala na siya para pagsaluhan ang lahat ng to. Walang sumagot.
Tanging kaluskos ng dahon at huni ng kuliglig. Sa gabi, hindi siya natutulog ng mahimbing. Nakahiga lang sa kama, nakatingin sa kisame. Iniisip niya ang huling hapunan nila, ang huling sabaw ng saba, ang huling tawa ni Lola Zelda noong nagbiro siya tungkol sa mantika. Apo, kapag tumulo pa ang mantikang yan, baka madulas tayo sa biyaya. Basta Pola, kahit madulas tayo, sabay pa rin tayong babangon. Ngunit yayon, siya na lang ang bumabangon isang gabi. Habang nakaupo siya sa dilim, yakap ang bote ng lamis, biglang may liwanag na sumilay. Hindi nakakasilaw, ngunit sapat para makita niya ang isang pamilyar na anino. Benjo, mahinang wika ng boses. Hindi gusto ng lola mo na masira ka sa pagdadalamhati. Tumayo mula sa anino si Karimlan. Payapa pa rin ang mukha, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang limutin siya, dagdag niya. Pero kailangan mong ipagpatuloy ang liwanag. Kasi iyon ang iniwan niya sa'yo. Hindi agad nagsalita si Benjo. Naramdaman na lang niyang may mainit na dumaloy mula sa kanyang mata. Tumulo ang luha at tumama sa bungad ng bote ng langis. Ayoko na, Karimlan. Mahina at basag ang tinig ni Benjo. Pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Wala na si Lola. Siya na lang ang meron ako. Siya ang tahanan ko. Tahimik si Karimlan. Tumingin siya sa lupa, saka dahan-dahang lumapit. Benjo, malambing niyang wika. Hindi ko siya kayang palitan. Pero kaibigan mo ako. Nandito pa rin ako. Isang taon mo lang, darating ako. Napapikit si Benjo. Ramdam niya ang init ng luha sa pisngi. At sa likod ng dibdib, ang bigat ng pagkawala na parang batong hindi mailapag saan man. Ngunit sa simpleng presensya ng kaibigan, tila may maliit na puwang sa dibdib na nagsisimulang gumaan. Salamat Karimlan, bulong niya. Di ko pa alam kung paano, pero susubukan kong tumayo ulit. Benjo, marahang sabi ni Karimlan habang tinatapik ang balikat niya. Ipagpatuloy mo ang liwanag na sinimulan ninyo. Mas matutuwa si Lola mo kung makikita niyang di ka tumigil. Na kahit masakit, pinili mong mabuhay, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng natutulungan ninyo. Napatingin si Benjo sa bote ng langis, saka sa langit na dahan-dahang nagliliwanag. Mas masaya si Lola Zelda kung makikita niyang ang alaala niya ay naging dahilan para magpatuloy ang kabutihan. Dagdag pa ni Karimlan, hindi lahat ng paalam ay watas. Minsan simula yan ng mas malawak mong paglalakad. Pagkaraan ng ilang saglit, tumindig si Benjo, mahigpit nang hinawakan ang bote ng langis. Hindi pa siya sigurado kung anong susunod, pero alam niyang kailangang gumalaw. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Una niyang hinaplos si Liwayway at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ginatasan niya ito. Kaunti lang ang nakuha, ngunit sapat para sa kanyang pakay. Bit-bit ang maliit na botelya ng sariwang gatas at ilang piraso ng puting bulaklak na pinitas niya sa gilid ng ilog. Naglakad siya papunta sa sementeryo. Tahimik ang umaga. Walang ingay kundi ang kaluskos ng tsinelas niya sa damo. Pagdating sa puntod ni Lola, lumuhod siya. Lola, bulong ni Benjo habang dahan-dahang inaayos ang bulaklak sa tabi ng puntod. Akala ko po mawawala rin ako nang nawala kayo. Para akong iniwan sa gitna ng gising, hindi na alam kung saan pupunta. Pero dumating si Karimlan at pinaalala niya sa akin na ang liwanag na iniwan ninyo, hindi para ilibing, kundi para ituloy. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng hangin sa damo at banayad na ugong ng kuliglig ang naroon. Ang bahay, ang mga kalabaw, ang gatas, hindi lang po yun hanap buhay. Buhay natin yon, Lola. At kahit wala na kayo, itutuloy ko ang lahat, hindi para makalimot, kundi para magpasalamat. Napayuko siya, mariing pumikit. Dahil sa inyo, alam kong paano magmahal ng totoo. At dahil sa pagmamahal ninyo, natutunan kong magpatuloy kahit masakit. Ipinatong niya ang bote ng gata sa puntod. Salamat po sa lahat. Ngayon po, sisimulan ko ulit. Para sa inyo, para sa atin. Habang nakayuko, isang puting paru-paro ang biglang dumapo sa kanyang kamay. Hindi ito umalis agad. Tumigil ito roon na tila nakikinig.
Ilang minuto rin silang ganoon at nang lumipad ang paru-paro pataas, napangiti si Benjo sa gitna ng kanyang pag-iyak. Parang paalam, pero higit doon, parang pagpapala. Sa araw ding iyon, sa kanyang pag-uwi, humigpit ang hawak ni Benjo sa buteng may gatas. Inunasan niya ang labi ng puntod, itinayo ang bulaklak sa isang maliit na lata at lumakad paalis. Hindi na parang batang sugatan, kundi isang binatang handang tumindig. Ilang linggo pagkaraan, isang liham ang dumating. May tatak ng opisyal na selyo mula sa Farmers Expo sa Cagayan de Oro. Hindi alam ni Benjo kung paano siya napasama sa listahan ng mga kalahok. Pero malinaw ang mensahe sa sulat. Napili po kayo dahil sa inyong gatas na hindi lang pinag-uusapan sa buong Mindanao, kundi umaabot na rin ang pangalan sa Luzon at Visayas. Marami pong gustong makatikim ng gatas na may kasamang kwento at kabutihang loob. Kasama ang ilan sa mga tauhan niya at syempre si Liwayway, na ngayon ay may sariling trailer na. Nadlakbay sila mula Bukidnon patungong CDO. Dala ang 100 boteng sariwang gatas. Habang nasa eksibisyon, payak lamang ang kanilang pwesto. Isang kahoy na mesa, isang maliit na karatula, gatas ng Bukidnon, gawa sa puso, gatas na may kwento. Walang gimmick, walang marangyang dekorasyon. Tanging ilang bote ng gatas, ilang tasa para sa tikim, at si Benjo na tahimik lang na nakangiti sa bawat lumalapit. Isang grupo ng mga bisita ang huminto, tinikman, nagtanong. Isang lalaki na pa-Amerikana. May ID na may logo ng kilalang ice cream company ang lumapit at tinikman ang gatas. Tumingin siya kay Benjo. "Sir, anong sikreto?" tanong ng lalaki. Bahagyang yumuko habang hawak ang maliit na tasa ng gatas. "Imported ba ang lahi ng mga kalabaw ninyo? Mamahaling feeds? Pinadadaluyan ba ng quality spring water?" Umiling si Benjo, bahagyang natangiti. "Hindi po. Lahat lokal. Lahat payak. Tubig mula sa poso. Damo galing sa paligid. Araw-araw po kaming may dasal. Araw-araw may nag-aalaga ng may buong puso. Baka po yun ang lasa ninyo." Tahimik na tumango ang lalaki. Tinikman muli ang gatas, dahan-dahan parang ayaw lunukin agad. Ibang-iba ang lasa, aniya. "Sir, matagal na ako sa dairy industry. Ilang gatas na ang natikman ko. Imported, organic, cold-pressed, homogenized. Pero ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Napatasarap. No doubt, ito na ang pinakamasarap. Parang may kwento ang bawat patak." Napatingin si Benjo sa tasa. Saka muling tumango. "May kwento nga po. At hindi po aking yun lang. Kwento po naming maglola. Kwento po ng buhay." Napangiti ang lalaki. Tumingin kay Benjo, diretso, walang paligoy-ligoy. "Dalhin mo ito sa Maynila, aniya. Gusto ka naming makausap. Ang ganitong kalidad, hindi dapat nananatili lang sa palengke." Sa Maynila. Nasa loob ng isang opisina, sa isang gusaling salamin, nakaupo si Benjo. May hawak na thermos ng gatas. At sa tapat niya, 3 opisyal. Tahimik noong una. Tinikman ng mga opisyal ang gatas. Isa-isa. Walang salita. Hanggang sa isa sa kanila ang nagsalita. "Ito na yon. Gusto ko itong ilagay sa heritage line ng flavors natin. Isang premium series, inspired by Filipino traditions." Tumingin sila kay Benjo at numiti ang pinakamatanda. "Pasok ka na, Boss Benjo. Pumirma ka lang ng partnership. Ang gatas mo, isasama namin sa premium line. At hindi lang ito negosyo. Ito'y pagkilalang karapat-dapat itong ipagmalaki sa buong bansa." Pagbalik sa Bukidnon, sa loob lamang ng 6 na buwan, tumaas ang demand. Kailangan ng mas maraming gatas. Dumami ang kalabaw ni Benjo. Mula 25, naging 50 at di kalaunan ay naging 80. Nagtayo sila ng maliit na processing center sa gilid ng kanilang bagong bahay. At may sarili na silang malaking delivery truck na may pangalan, Lola Zelda. Minsan, habang pinapanood ni Benjo ang mga lalaking nagbubuhat ng mga kahon ng gatas papasok sa bagong warehouse, may 3 binatilyo ang lumapit. Pawisan,
sunog sa araw at halatang kabado. Boss Benjo, bungad ng isa, halos hindi makatingin. Mag-a-apply po sana kaninang trabaho, kahit anong pwede. Napatingin si Benjo sa kanila. Tumaas ang kilay niya, saka bahagyang umiti. Teka, parang kilala ko kayo, aniya. Nagkatinginan ang tatlo, sabay na halos pabulong na sagot. Classmate niyo po kami dati, sa elementary. Tumango si Benjo, saka tumitig. Hindi galit, hindi ring tuwa. Isang tahimik na pagtanggap ng isang alaala. Oo, nakikilala ko kayo. Binubuli niyo ako noon. Napayuko ang tatlo. Pasensya na po, Boss Benjo, sabi ng pinakamatangkad. Bata pa kami noon, hindi po namin alam ang ginagawa namin. Tahimik si Benjo saglit, saka marahang tumango. Alam niyo ba ang lasa ng tunay na gatas? Hindi pa po, sabay-sabay ang sagot. Napangiti si Benjo, nilapitan sila at tinapik ang balikat ng pinakamatanda. Simula bukas, aniya, kayo ang mag-aalaga ng mga bagong kalabaw. Doon tayo magsisimula. Sa tiyaga, sa pawis, sa pag-alaga. Natahimik ang tatlo, pero sa likod ng kaba, sumilay ang pag-asa sa kanilang mga mata. At kung totoo ang hangarin nyo, dagdag ni Benjo, baka balang araw, tawagin na rin kayong boss ng iba. Isang gabi, sa loob ng bagong bahay, pang-apat na bahay na ito ni Benjo, may maayos na kisame at sahig na makintab sa linis. Tahimik ang hapunan. May tinulang manok sa mesa, may luya, papaya at malunggay na tanim pa ni Lola Zelda sa gilid ng bahay. May pritong tilapia rin at ginataang langka. Sa gitna ng hapag, may 2 tasa ng mainit na gatas. Maingat na inayos ni Benjo ang lamesa. Sa isang tabi, may maliit na plato ng nilupak na saging na may latik, paborito ni Karimlan. Mahina niyang wika habang pinupunasan ang mesa. Naglalagay pa rin po ako ng ekstrang plato. Hindi ko po kayang kumain nang hindi kayo iniisip. Tahimik ang paligid. Hanggang sa labas, may marahang yabag na gumapang sa sahig ng silid. Paglingon ni Benjo, nandoon si Karimlan. Hawak pa rin ang kanyang maliit na baston na yari sa ugat ng punong niyog. Ang kanyang suot ay hinabing tela na pila gawa sa sinag ng buwan. Amoy ko agad ang nilupak, sabi ni Karimlan. Bahagyang nakangiti. Natawa si Benjo. Sabi na nga ba, aniya, sabay turo sa upuang nakalaan. Umupo ka na, bago pa man lamigin. Umupo si Karimlan at habang kumakain, biglang huminga siya ng malalim. Benjo, aniya, seryoso ang tono. Noong una kitang nakita, amoy pawis ka, amoy damo, at may butas pa ang tsinelas. Uy, grabe naman, natatawang sagot ni Benjo. Ngunit mumiti si Karimlan, sa kabahagyang yumuko at suminghot ng hangin. Pero ngayon, amoy ka na ng tinola. Biro niya, yung mainit may luya at may kasamang alaala. Natawa si Benjo. Pero agad din natahimik nang marinig ang susunod na sinabi ni Karimlan. At ang gatas mo, patuloy ng maliit na nilalang. Hindi lang yan basta inumin. Para siyang paalala. May lamig pero may lambing. May tamis pero hindi mapagmataas. Parang yakap mula sa taong mahal mo kahit hindi mo na siya makita. Tumahimik si Benjo. Pinagmasdan niya ang baso sa kanyang harapan. Malamig ang gabi pero mainit ang puso niya. Salamat Karimlan, bulong niya. Sa lahat, sa gatas, sa lanis. Pero higit sa lahat, sa mga salitang hindi ko alam na kailangan ko. Sa pagdamay nung panahong akala ko wala nang natirang kakampi. Sa paggabay mo, nung ako mismo, hindi ko na alam kung paano gumising. Hindi agad sumagot si Karimlan. Inikot niya ang tasa sa kanyang kamay, sa kamarahang ngumiti. Hindi kita ginabayan, Benjo, sabi niya. Sinamahan lang kita sa daan na ikaw na mismo ang lumakad. Kung minsan, hindi mo kailangan ng liwanag sa dulo. Kailangan mo lang ng isang kasama habang madilim pa. Napapikit si Benjo. Dahan-dahang tumango habang kumakapit pa rin sa baso ng gatas. Ang hirap pala ng tagumpay kapag wala ka ng mapagsabihang, tingnan nyo, nagawa ko rin. Pero ngayon, kahit papaano, may isang nilalang na nakasaksi. Ngumiti si Karimlan at tinapik ang kanyang kamay. Hindi lang isa Benjo, marami na, ang buong baryo,
Si Liwayway, ako, at ang langit. Oo, pati yun. Lalo na kapag hindi ka na nagsasalita. Mas nakikinig yon. Sa katahimikan ng gabi, habang humihimig ang hangin sa pagitan ng lampara at bituin, muling humigop si Benjo ng gatas. Dahan-dahan, buo, hindi lang para sa katawan, kundi para maalala niya kung saan siya nagsimula, kung sino ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng pag-asa, ng tiyaga, ng pag-ibig. At si Benjo, mula sa dating tinatawag na Pastol Boy, ngayoy kilala bilang Boss Benjo. Pero sa puso niya, isa pa rin siyang batang natutong maghintay, natutong magmahal ng buo kahit walang kasiguruhan. At higit sa lahat, natutong magpatuloy kahit madilim pa ang daan. Hindi dahil alam niya ang pupuntahan, kundi dahil may liwanag na iniwan sa kanya at siya na ngayon ang may hawak.